Ngunit nananatili po tayo na malalakas, matatag at merong kapayapaan sa ating puso dahil kay Kristo na buhay na ating sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umagang ito, hayaan niyo muli na damhin natin ang kanyang presensya at ang ating puso ay handa sa pakikinig. Tulad ng nasasabi sa banal na kasulatan, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ngunit makakapakinig lamang tayo kung mayroong mangangaral kay Kristo at makakapangaral lamang ang sinumang kung siya naman ay sinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa Diyos sa umagang ito na tayo po ngayon ay narito para makinig. At ang ating papakinggan ay ang kapahayagan na ayon sa banal na kasulatan. Salamat na muli sa umagang ito. Sa mga kapatid sa pananampalataya na nasa kanilang mga tahanan, tayo po ay makinig. At ito'y mahalaga sapagkat ang nangyayari sa ating kapaligiran, narito po, while we are on earth, ayon dito, suffer from coronavirus, our star, ang ating bituin, sabi dito, the sun, ang araw, is having a lockdown. Ulitin ko po, while we on earth suffer from coronavirus, our star, the sun, is having a lockdown all of its own. Sabi dito, ayon dito sa spaceweather.com, reports that there have been 100 days in 2020 when our sun has displayed 0 sunspots. Wala pong nababakas kayo sa araw na mayroong yung mga bombardment ng iba't ibang uring enerhiya. So, nang ibig sabihin, that makes 2020 the second consecutive year of a record-setting low number of sunspots. Pangalawang taon daw ito. Ngayon, sabi dito, this is a sign. Tanda. Ang sabi lang NASA, ayon sa mga scientists, na ito daw ay tanda. Ano ito? Sign that solar minimum is underway. So far this year, the sun has been blank for 76% of the time. A rate surpassed only once before in the space age. Last year, 2019, the sun was blank 77%. Hindi gaano at walang activities sa araw. Okay. So, 2 taon na magkasunod. Kaya ang tawag nila dito, solar minimum. Okay? Ano ang kahulugan nito? Possible ba na ang araw ay malapit ng mamatay? Ika nga, mawawala na. Tulad ng ating sinabi ng ating Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word shall remain. Solar minimum is coming. Sabi dito, the sun is in lockdown, and the earth is doomed to crazy weather famine and earthquake. For some reason, sun is currently doing good. Sabi dito. Tapos mayroon pa silang hinalasabi niya. This could be a freezing weather or famine. Ito po yung mga katanungan. Ngayon, para sa atin na mga nakikinig at naririto sa ibabaw ng mundo, na tayo na mga tinawag, iniligay, binigay ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo upang tayong lahat ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang mga kailangan natin? Ano ang bawat kakailanganin natin? We need to be prepared. Kung ito man, ay ito na nga. Ito naman ang ating inaasahan. Ang kanyang pagbabalik. Ngunit tutunghayan natin na ayon sa banal na kasulatan, ano ang mga nararapat natin gawin? These are some of the qualification for us na makasama sa tinatawag na rapture. Nakahanda ba tayo kung sakasakali dumating na ang ating Panginoon? Kinakailangan handa tayo. Sabi dito, the sun has been locked down for almost 2 years na hindi gaano siya. Para bang, ano ito? Mamamatay na? Narito po ang ilan sa mga kakailanganin
At ito rin ang expectation ng ating Panginoon sa lahat ng nakay Kristo. Ito po at naririto. Unang-una, take note mga kapatid, dapat ang mananampalataya should be in Christ. Dapat na kay Kristo ang isang tao para nakahanda sa anumang oras ng ating Panginoon ay bumalik. Pagtunog ng trumpita sa lahat ng mga nakay Kristo, tiyak na makakasama sa kanyang pagbabalik. Narito po ang banal na kasulatan. Ang sabi dito sa aklat ng 2 Korinto, therefore, if any man be in Christ. Take note, ang pangunahin, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone and all things are new. Ito po ang pangunahin at pamantayan ng ating Diyos sa bawat mananampalataya na nananabik na babalik ang ating Panginoon. So ang paghahanda, araw-araw at oras-oras. Hindi kung araw lamang ng Biyernes, araw ng Miyerkules o araw ng mga Bible study. Ang paghahanda, araw-araw at laging nakahanda ang dapat na mananampalataya. Ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kung ang pagbabanta ng araw na para bagang malapit ng mamatay, ito ba'y katunayan ng nasabi na sa banal na kasulatan? Tandaan po natin, bago maganap ang mga bagay na nasulat sa banal na kasulatan, magpapahayag muna ang ating Diyos sa kanyang mga tinawag. Pinili upang pagkalooban ng kaalaman patungkol sa nalalapit na kanyang pagbabalik. At ito ang pangunahin. We need to be in Christ. Kung tayo nakatitiyak na tayo na kay Kristo, nakatitiyak tayo na tayong sasalubong sa ere. Hindi at wala tayong pag-aalinlangan, tayo po taas noo na tataas. Sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kay Kristo, maging handa tayo sa lahat ng panahon. Kung tayo ngayon nasa kanilang tahanan, naghihintay tayo. Nanawa, Panginoon, ito na yung panahon na lalabis namin, pinananabikan ang inyong pagbabalik. Matatapos na ang lahat. Tayo naman ay makakasama ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, na dapat na maging palatandaan o kailangan to be qualified sa tinatawag na rapture na nasabi o pag-agaw. Narito ang ikalawa. Ang sabi dito, be Christ. Anong ibig sabihin? Mga kay Kristo. Hindi makasanlibutan. Kung hindi makakay Kristo. Ito po ay sinasabi sa banal na kasulatan. Narito po ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 15 verse 23. But every man in his own order, Christ, the first fruit. Afterward, they that are Christ. Mga kay Kristo. Sino ba ito? Have crucified the flesh. And then, with the passions and desires, those who belongs to Him. Sila na mga nakay Kristo, ang sabi dito. Anong gagawin? Sila na ipinako na ang mga makalaman na pagnanasa at pita sa laman. Ito po, yung mga nakay Kristo, lahat ng mga makalaman na pagnanasa at mga hangarin ay kasama ng ipinako kay Kristo. Kaya ang pangalawa na dapat natin tatandaan, una, dapat we need to be in Christ. Pangalawa, mga kay Kristo, ibig sabihin, si Kristo talaga ang ating buhay. Iyan ang totoo na makakasalubong at makakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Pangatlo, tandaan po natin mabuti. Sulat nito sapagkat ito'y tuturo natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, at sa ating mga kakilala sa Panginoon. Kung ang araw ay naka-lockdown, tayo rin mga naka-lockdown sa loob ng kwarto upang tayo magkaroon na mas mahabang pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo. At ang bawat nakikinig, patuloy na mangungusap ang ating Panginoon at makikita natin ang kanyang kaluwalhatian na patuloy na dumadaloy sa ating kalagitnaan. Tayo ngayon, mas malapit sa isa't isa. Bakit? Yung pamilya nagkakaroon na personal bonding. Kasama mo buong pamilya. Pagmasdan nyo yan.
Hindi ba ito yung panahon ay tinakdan ng Diyos? Ang Diyos ay nananabik ng kanyang pamilya ay patuloy niyan makakasama. At sa pagkakataong ito, kasama ng Panginoong Hesus ang kanyang tinatawag na pamilya. At tayo ang binilang ng ating Panginoon na kanyang totoong pamilya. Sila ng mga nakikinig at sumusunod at nagsasagawa. Isang araw, ang ating Panginoon dinalaw ng kanyang ina at mga kapatid. Ang sabi ng isang alagad, Panginoon, nandiyan po ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Bumaling siya at sabi niya, sila ng mga nakikinig at nagsasagawa. Sila ang aking ina at sila ang aking mga kapatid. Kung ganoon ay mahalaga na dapat natin maintindihan. Being sila ng mga na kay Kristo, dapat nakikinig at nagsasagawa ng bawat naririnig sa kanyang salita. Sila ang makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ito ay mahalaga na maintindihan ng bawat isa sa atin sapagkat nalalapit na, palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pangatlo mga kapatid, kung kay Kristo na nakikinig sa iba't ibang dako ng mundo, narito ang pangatlo na kailangan ng bawat mananampalataya. Kaya makinig, yung may pakinig. Pakinggan natin ang sasabihin ng ating Panginoong Kristo at ang Espiritu Santo. Pangatlo, nakakailanganin. Ang sabi dito, be blessed and holy. Mapalad at lubos na pinagpapala ang tao na pinili ni Kristo. Narito pang sinasabi sa Revelation. Kung ano at sino iyong sinasabi dito. Sabi dito, sisimulan ko po sa verse 4, chapter 20 ng Revelation. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast on his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. Alam niyo mga kapatid, nung mabasa ko ito, narinig ko rin kahapon, nakikinig ako ng balita, at may narinig akong balita na bago pa naipahayag itong coronavirus, sinabi na pala ito ni Bill Gates 6 years ago. Ang sabi daw niya na dapat na maging handa ang Amerika sa pandemic. Ngayon, umalis siya sa pagiging CEO ng Microsoft at para sa anong kadahilanan? Yan ang tanong ngayon. Bakit siya umalis? Nandun ka na sa taas, tapos aalis ka. Meron siyang ibang pinaghahandaan. At ayon doon sa conspiracy theory, na itong si Bill Gates ay maggagawa, katulad nitong sinasabi dito, na may mga tanda, yung chips na ilalagay sa tao, at ito ay nangyayari na. Sa Sweden, 2,000 na ang meron chip. Hindi ka na makakasakay ng train para mabilisan na ang kanilang paglalakbay. Ang kanilang kamay, nandito na yung chip. Igaganon na lang nila, mabilis ang kanilang pagpasok sa trabaho. At ito ay isang babala. Ito nga ay mangyayari. So anong sabi dito? Sa verse 5, sabi dito, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Is the first resurrection. And in verse 6, narito po ito, blessed and holy is he. Take note. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such a second death has no power, but they shall be praised of God and of Christ, and shall reign with him for 1,000 years. Mapalad at lubos na pinagpala. Sino?
ang mga makakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. At maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kung ganon, mapalad sila na mga makakasama sa mga bubuhayin na patay. Sila'y magiging mga saserdote ng ating Diyos at ni Kristo. At sila'y maghahari sa loob ng 1,000 taon. Ito po ay pangako. Kaya sabi dito, yung pangatlo, mapalad at lubos na pinagpapala kung tayong lahat ay makakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon, sapagkat ito ay sinasabi sa banal na kasulatan. So be blessed and holy. Dapat tayo na maging pagpapala o dapat tayo maging banal. Bakit? Si Kristo na tumawag sa atin ay Diyos na banal. At marapat laban ng mga tagasunod ni Kristo ay maging banal. Sapagkat ito ang batayan ng kanyang salita na dapat na yung mga nagnanais na sumunod kay Kristo, dapat din tayo na maging banal. Pag sinabi maging banal, kung mapalad sila na mga banal. Kung mapalad at lubos na pinagpapala. Sino? Yung mga tumawag kay Kristo, tinanggap si Kristo, sumusunod kay Kristo, at makakasama ng ating Panginoon si Kristo. Sila ang tinatawag na mapalad. At merong sinabi si Jeremiah patungkol dito. Ang sabi ni Prophet Jeremiah, mapalad sila na nagtitiwala sa Diyos at ang buong pag-asa ay nasa Kanya. Kaya kung buo ang ating pag-asa at ang ating pagtitiwala ay nasa Kanya, matatawag tayo at makakasama tayo na tayo ay sadyang mapalad na kay Kristo. Ito yung pangatlo na kakailanganin natin para tayo ay makasama sa Kanyang pagbabalik. Narito ang pang-apat, mga kapatid ko kay Kristo, na mahalaga na dapat natin maintindihan. Sapagkat ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano itong pang-apat? Tungayan natin sa aklat ni John. Ang sulat ni Juan o ang Ebanghelyo ni Juan. Ang sabi dito sa verse 28, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in graves will hear His voice. Verse 29, and come forth those who have done good. Sila na gumagawa ng mabuti. Those who have done good, to the resurrection of life. And to those who have done evil. Okay? To those who have done evil, to the resurrection of condemnation. Ibig sabihin, parehas pala ang tao, ang akala ng tao na pag natapos ng mamatay o pag namatay ng tao, tapos na ang paghihirap sa mundo. Wrong. That is a deception. Hindi pa tapos. Pag ang tao namatay, hindi pa tapos. Mas mahabang paglalakbay. Sapagkat ang ikalawa na binuhay at muli siyang mamamatay, ito ang mahirap sa lahat ng mangyayari. Ang tao na nakay Kristo ayon dito, kapag tayo lumalakad, kapag tayo ay nakay Kristo at gumagawa tayo ng mabuti, sapagkat ang tao ay walang kakayahan na gumawa ng mabuti, maliban na si Kristo ay bigyan tayo ng kakayahan na makagawa ng kabutihan. At ito rin ang sinulat ni Pablo sa aklat ng mga Pilipos. Ang sabi niya sa chapter 2 ng Philippians, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo makagawa ng kabutihan. Ang pang-apat, be good. Kailangan na tayong mabuti. Gumawa ng mabuti o gumawa ng kabutihan. Ito yung pang-apat na kakailanganin natin para tayo makasama. Saan? Kung sakaling bumalik ang ating Panginoon, tayo makakasama sa Kanya. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti. Ulitin ka po. Philippians chapter 2. Okay? Verse 12 to 13. Kaya nga mga kapatid, sabi dito, lalo ninyong pag-ibayuhin sa inyong mga sarili na sikaping mabuti dahil pagpatuloy ang ating paglakad bilang tagasunod ni Kristo, sapagkat ang Diyos ang gumagawa para ang isang mananampalataya na katulad ninyo, katulad ko, ay makagawa ng kabutihan, hindi dahil sa atin,
kung hindi dahil kay Kristo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Hindi tayo, saganang atin, kadalasan ng ating naisip taliwas sa kaisipan ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi dito, kailangan daw tayo gumawa o gumagawa ng mabuti para malugod ang ating Panginoong Jesucristo. Pang-apat, nakakailanganin ng bawat nananalig kay Kristo na dapat daw tayong, we need to be good. We need to be good para tayo ay makasama sa kanyang pagbabalik. Ang babalikan ng ating Panginoon, tanda na mabuti. Sila na kay Kristo, sila na maka-Kristo, pangatlo, sila na gumagawa ng mabuti, sila na mga pinagpapala ng ating Diyos dahil sa pagsunod kay Kristo, sila na gumagawa ng kabutihan ang masasalubong sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik para isama sa kanyang kaharian. Narito po ang panlima na dapat po natin na maintindihan. Ang panlima, ang sabi dito, babala mo na ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, Luke chapter 21 verse 36. Ang sabi niya dito, watch therefore and pray always. Narito ang pangunahing sinabi ng ating Panginoon. Watch therefore and pray always. Magbantay at manalangin. Dilim. Okay. Praise God. Narito po yung panlima na sinasabi sa banal na kasulatan bilang ating paghahanda na dapat lamang at marapat lamang ng bawat nakikinig sa umagang ito. Tayo po ay naiintindihan natin to sapagkat ang Espiritu ng Diyos pinagkalooban niya tayo ng pangunawa ng Espiritu Santo upang makita at maintindihan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. At narito ang kanyang sinasabi na panlima na dapat po natin tandaan. Ang sabi sa Luke 21 verse 36, watch therefore and pray always. Watch therefore and pray always. Kaya lagi kayong magbantay at manalangin para maging marapat na makatakas. Just imagine, marapat para makatakas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So the warning has been already been declared by Jesus na dapat daw tayo laging manalangin at magbantay. Lagi. Maging si Pablo, ito rin ang kanyang sinasabi. Pray without ceasing. Pag sinabing pray without ceasing, continuously, we need to pray. Kailangan tuloy-tuloy ang ating panalangin sapagkat ito ang hinihingi. Kapag tayo nananalangin, all the time, ang ating Panginoon makikinig. Nakikinig ang ating Panginoon kapag tayo nananalangin. Katunayan ang Biblia nagsabi dati hindi tayo marunong manalangin, which is correct. Romans chapter 8 verse 26 na sabi dito, dati hindi kayo marunong manalangin. Ngunit ngayon tinuturuan kayo ng Espiritu Santo sa mga panalangin na hindi ninyo alam. Kung hindi ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng tamang dapat natin na ipapanalangin. Sapagkat mahalaga. Kaya ang sabi ito, ang panlima, dapat lamang we need to be counted worthy. Maibilang tayo o maging marapat tayo na makasama. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy. Na tayo ay maikabilang. Na tayo ay karapat-dapat. Saan? Sa mga pangako ng ating Diyos. Na sa kanyang pagbabalik. Matagpuan niya tayo na tayo ay karapat-dapat. Na makasama sa kanyang kaharian. So, be counted worthy ang kailangan ng bawat mananampalataya sa umagang ito na nakikinig. At yamang tayo ay nakikinig sa umagang ito na nananalig ako sa Diyos na ang mga nakikinig sa umagang ito, totoo, na makakasama ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tanda natin, tayo ang babalikan ng ating Panginoon. Sila na mga nakikinig at nagsasagawa ng kanilang naririnig. Sumahalaga ito, mga kapatid kay Kristo. At narito pa, ang sinasabi dito, pang-anim,
ang pang-anim na kailangan mo, kailangan ko, kailangan natin para tayo makasama kung sakaling bumalik ng ating Panginoon. Ito yung pang-anim. Kailangan tayo na kay Kristo or be in the church. Ano tinutukoy dito? Sa kanyang katawan. Manatili tayo sa katawan ni Kristo. Hindi tayo kanya-kanya. We are not divided. We have one Lord, one God, one Spirit that we receive, one baptism. Ito ang tinasabi ng banal na kasulatan. So sabi dito, be in the church. Which church? Which is the body of Christ. Kung ang kailangan na dapat daw tayo ay nasa katawan ni Kristo, kaya ang bawat nakikinig kay Kristo, nasa iisang katawan. Hindi bahagi. Hindi makakagawa kung ang katawan ni Kristo ay nagkakanya-kanya. Dapat at marapat lamang na ang bawat isa ay nagkakaisa sa loob ng iglesia at ang katawan ni Kristo hindi pinagpipira-piraso. Kung hindi ito'y isang katawan, si Kristo ang ulo at bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ito ang sinasabi. For by one Spirit we were all baptized into one body, the body of Christ. Whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. So ito ang sinasabi sa banal na kasulatan na marapat lamang na dapat daw tayo ay maging handa. Okay? So dapat tayo na nasa kanyang katawan, sa loob ng iglesia, sa katawan ni Kristo. Sapagkat kung wala tayo at may sarili tayo, we are independent to the body, so we cannot stand for that because the Bible, the instruction of the Bible itself, na ang bawat kapatid o bawat nananalig kay Kristo, dapat nasa bahagi ng kanyang katawan. We are part of His body. You cannot say that I can do what I want because I am outside the body. You're like a hand, then you will declare as an independent. You cannot declare if you are a hand, you cannot declare as an independent to the body. Hindi po pwedeng sabihin yon. Ang kamay kikilos lamang kapag nakakabit sa buong katawan. Ganon din naman. Dahil si Kristo ang ulo at tayo bahagi sa kanyang katawan, so ang kilos ng bawat isa dapat synchronize, ibig sabihin, nagkakaisa sa isang layunin. Anong layunin? Na sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayong lahat ay makakasama lahat. Iyon ang pang-ani na kailangan ng bawat mananampalataya para makasama sa kanyang pagbabalik na tayo ang kanyang babalikan. Ang pampito, narito po ang ikapito na kakailangan ng bawat na kay Kristo, nakikinig kay Kristo, sumusunod kay Kristo, pinagpapala ng Panginoon sa Kristo. Narito ang pampito. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. Narito po ang sinasabi, Beloved, now we are children of God, and it has not been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has the hope in Him purifies himself, just as He is pure. Therefore, ang pangpito, you and me need to be pure. Remember, ang sabi ng ating Panginoon, Blessed is the man who is pure in heart, for they shall see God. Maliban na hindi malinis ang puso ng isang tao, hindi kailanman makikita at makakapiling ang ating Panginoong Kristo. Kailangan daw na malinis ang puso ng isang tao para makita natin ang paghahari ng ating Panginoong Kristo bilang tagasunod niya. Kailangan malinis ang ating puso. At katunayan ito rin ang sinasabi ng salita mismo ng ating Panginoon. Kailangan tayong may malinis na puso. Sa Tagalog, ganito po pagkakasabi sa verse 3. At sino mang mayroon ng pag-asang ito, okay, sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Okay? Gaya naman niyang malinis. So in other words, since we are in Christ and we are Christ,
We are ordered or commanded to be pure in heart. Sa ating puso dapat malinis. Tandaan mo natin mga kapatid kay Kristo, wala tayong maililihim sa Kanya. Wala anuman tayong maitatago sa ating Diyos. Lahat ay lantad sa Kanya. Kung ang lahat ng bagay ay lantad sa Kanya, gawin natin. Kung ang sinasabi ng banal na kasulatan, that we need to be pure, kailangan tayo maging malinis, do it because Jesus is pure. Ang Kanyang puso ay malinis. Gayon niya naman, dapat sa bawat kapatid natin sa umagang ito, tayong lahat, ang ating mga puso ay dapat na maging. Naalala niyo ba ang sinabi ng ating Panginoon sa Gospel of John chapter 15 verse 4? Sabi niya, you are already cleansed by the word that you received. You are already cleansed by the word that I have told you. Ang salita na naririnig natin, ito ang naglilinis sa puso ng bawat at totoo na nakikinig kay Kristo. Chapter 15 ng John, chapter 15 verse 4. Kayo o tayo na mga nakikinig, tayo nalinis na ng Kanyang salita. So it is the Word of God that cleanses us. At ito rin, at yamang ang ating Panginoon Kristo ay malinis ang puso, marapat lamang dahil ito ang kailangan para tayo ay makasama sa Kanyang pagbabalik. We need to be pure in our hearts. Ang ating puso ay kailangan ay maging malinis. Kaya sa atin at sa inyo na mga nakikinig, sa inyong bahay, tanda po natin, ang kalinisan ay mahalaga sapagkat dito makikita, lalo na ngayon. Bakit daw pagpasok mo kung galing ka sa labas ngayon, kailangan ka maghugas ng kamay? That is an outward manifestation. But pure, it should be pure inside. Kung ito nga sa labas, galing ka sa labas, pagdating mo ng bahay, because of the coronavirus, kailangan natin magsabon para maging malinis, then we will not be infected of this kind of virus. Ito, inward, maging pure, maging malinis. So yung panloob, yung ating puso ang nilinisin. Isa lang ang pwede maglinis ng Espiritu, kapangyarihan ng Espiritu Santo, ni Kristo na nasa ating puso, ang siyang maglilinis. Tayo, habang tayo narito, naglinis tayo ng ating mga kamay. But ang ating panloob, ang kailangan maglinis ang Espiritu ng ating Diyos. Narito ang pangwalo. Na kailangan mo, kailangan ko, kailangan natin. Para tayo maging kabahagi sa Kanyang pagbabalik. Ephesians chapter 5 verse 27. That He might present her to Himself. Ang tinutukoy na her ay ang Kanyang iglesia, ang katawan ni Kristo. That He might present the church to Himself, a glorious church. O kaya sa una, ulitin ko po, that He might present the body to Himself, a glorious church, and having not having spot or wrinkles or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Sa madaling salita, ang pangwalo na kakailanganin, walang dungis at walang kulubot ang dapat sa atin. Walang makikita na anumang karumihan ang sinuman na nasa katawan ni Kristo. At iyan ang pang-apat, pang-walo, that each of us must be without spot or wrinkle. Must be without spot or wrinkle. Walang dungis o kulubot o anumang karumihan na makikita ang ating Diyos sa Kanyang pagbabalik. This is a very clear instruction sa bawat nakikinig sa umagang ito sapagkat ito ay batayan. Tandaan po natin na ang Diyos ay banal. So na ito ang expectation ng ating Diyos. Mailapit sa Kanya, maipresent sa Diyos ang Kanyang katawan, ang Kanyang katawan, iglesia. And we are His body, we are a part of His body. Kaya ang nais ng Diyos iharap sa Kanya na walang makikita na anumang kulubot. Kapay niyo, no, baka may kulubot. Kailangan
talagang walang makikitang kulubot sa noo. Ibig sabihin sa balat. Ibig sabihin walang anumang kapintasan na makikita ang ating Diyos. Tayong lahat ay haharap sa Kanya. Sasabihin ng ating Panginoon, "Well done, my children. You've done the best. You obey all my instruction. You are indeed be a part of my kingdom. You will be the priest." Tandaan po natin, sinasabi ng ating Diyos na buhay na nagsasabi sa atin na ito ang katotohanan. So sabi niya dito, that each of us must be without spot or wrinkles. Walang anumang makikita na karumihan sa bawat isa sa atin. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. At iyon ang pangwalo. At narito ang pangsyam. 10 ito po. Tandaan niyo mabuti. There are 10 requirements for us to be a part kapag bumalik ang ating Panginoon. So meron pang nalalabi na 2. Tandaan niyo mabuti. Sa lumang tipan, ang sabi doon, the 10 commandments, if one of those commandments you fail, then you failed all those commandments. Medyo mahirap. But in the New Testament, it is by grace. But grace is abounding. Masagana. Malawak ang biyayang ito ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pedro, kaya hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa na makapagbalik loob sa ating Diyos. So nakita natin kung gaano kalawak ang kanyang pangunawa. Then until now, still we are looking, we are asking God na patuloy pa rin siya na unawain tayo sa kabila ng ating pagkukulang. God is so, sabi nga, His anger is very short, just a moment. But His love is abounding. Napakalawak ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang galit, sandali lang. Kapag tayo ay nagpakumbaba, tapos na ang puot galit ng Diyos sa atin. Kaya, mga kapatid, ang pangsyam na kinakailangan sa bawat mananampalataya, take this is very important for everyone. Sabi ng banal na kasulatan at sabi ng ating Panginoong Kristo at ipinahayag ng Espiritu Santo sa bawat nakikinig kay Kristo. Narito sinasabi, Romans chapter 8 verse 1. Ang sabi dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. But it doesn't stop on that. Hindi po tumitigil sa ganon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Read the King James Version para na ating maintindihan ng lubusan ano ba talaga ang sinasabi dito, sapagkat kung gagamitin lamang natin ang ibang translation, tapos na. But hindi pa tapos. Mayroon pang karugtong ito. Ang sabi dito, no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not. See? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tatagalogin natin para kaya hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus, na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. O ibig sabihin, hindi yung mga tao, mga mananampalataya na nag-aangkin na hindi na sila kasamang hahatulan, ay yaon lamang mga mananampalataya na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad ayon sa Espiritu Santo. Na ibig sabihin, ang nangunguna ay ang Espiritu Santo. Ang nagtuturo ang Espiritu Santo. Ang nasa puso ay ang Espiritu Santo. Ang nagpapaalala man lang na Espiritu. Sila ang hindi nahahatulan. Naalala niyo sinabi ng ating Panginoon, sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, na sila na mga pinag-aarian ng Espiritu Santo, sila ang mga anak ng Diyos. Those who are led by the Holy Spirit, they are sons of God, they are children of God. Sila lamang na pinapanguna ng Espiritu. Romans 8:14. At iyon ang sinasabi. Okay? Ito ang katotohanan ng banal na kasulatan. Kaya ito'y sinulat para ating mabasa at para ating maunawaan. Nang sa gayon, wala na tayong masasabi na excuse. Kung sakaling dumating ng ating Panginoon, sasabihin ng ating Panginoon, I have given you already. Nandiyan na sa inyo para inyong basahin. Ang tanong doon, binabasa kaya natin? Inuunawa kaya natin ang ating binabasa? Ito'y mahalaga.
Kaya mga kapatid ko kay Kristo, ang itong sinasabing ito, dapat nating sa isip, bulay-bulayin, unawain, upang ating makita, maunawaan natin kung ano talaga ang totoo na sinasabi. Tandaan po natin mabuti. Sabi dito, hindi na tayo hatulan kung hindi na tayo lumalakad ayon sa laman, kung hindi ayon sa Espiritu. Sabi nga, hindi na natin kailangan pa self-explanatory. The word itself, it will explain to you by the power of the Holy Spirit what it mean. Anong sinasabi nito? Ipapaunawa sa atin. Remember, the Holy Spirit will remind us all things that Jesus have already been saying. 14, 16 of John, 15 verse 13 of John, naroon na lahat. The Holy Spirit's work. Kung ano ang tungkulin ng Espiritu Santo, magpaalala, manguna, magturo. Iyon ang Espiritu Santo ginagawa sa buhay ng mananampalataya. Kaya hindi hatulan, sila lamang na namumuhay ayon, lumalakad at namumuhay ayon sa Espiritu. Therefore, ang pangsyam na kakailanganin natin, we need to live and walk in the Spirit. Iyan ang pangsyam na kakailanganin natin. We need to live and walk in the Spirit. Pag iyan ay makikita sa atin, nakatitiyak ang Diyos. Pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos, sasabihin ng atin, well done, my faithful servant. Receive the crown. Pag tinanggap mo yung corona, iaabot mo sa Panginoon. Lord, this is the reward that you promised me. I give it to you. Yun ang mangyayari sa darating na panahon. Kaya mga kapatid kay Kristo na nakikinig sa umagang ito, meron pong nalalabi. At itong huli na dapat natin tandaan na ito kailangan sa bawat isa sa atin na lubusan po natin ito na maisagawa. Bakit? Kung hindi natin ito maisasagawa, anumang pagsusumikap natin, akala natin we are already included. That is why, mga tatay, we are accountable to our children. Last Friday, sinabi natin ang tungkulin ng mga magulang. Ngayon naman, ito naman, kailangan sama-sama. Tingnan nyo ang inyong pamilya. Kasama nyo lahat ang inyong mga pamilya. For what reason? Para makita sa mga magulang na kayo ang tagapanguna sa inyong tahanan bilang magulang. At kayo may tungkulin na dapat niyong iharap ang inyong mga anak, ang ating mga anak kay Kristo na sila rin ay tinuturuan. Sino magtuturo? Tayo na mga anak, mga tatay. Magpapaalala. Sino? Ang Madam na Espiritu. Kung ang tatay hindi nagbabasa, o anong ipapaalala ng Espiritu Santo? Mga tatay, makinig kayo. Nakikinig ba yung mga tatay? Tatanong ng banal na ng ating Panginoon Kristo, yung mga anak niyo ba natuturuan? Opo. Sagot, opo. Dapat yun ang sagot ng tatay. Tinuturuan, ang unang-unang tungkulin ng tatay, maituro sa ating mga anak kung sino ang Diyos at anong gagawin at paano nila mamahalin ang ating Diyos sa buhay. So narito na ang panghuli at hindi the last but not the least. Amen. Narito po. 1 John chapter 1 verse 7. But if we, pasubali, tingnan nyo merong pasubali. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. So itong malinaw na sinasabi, that if we walk in the light, as He is in the light, so we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At itong 10 ito na sinasabi ay katunayan ng lahat ng ito. Kung naririnig ninyo at nananalig ako kay Kristo na iuukit sa puso natin bilang paghahanda. Okay?
kung ang araw na sinasabi ng NASA ay para bagang malapit na matay. Meron ako ipapakita na isang picture ng araw para makita natin. Paano ko i-share? Ano? Ito. Ay, teka. Dahil papakita ko sa inyo bago tayo manalangin. Nandito sa desktop yung araw. Sun picture. Ito po yung ayos ng araw. Ito? Dali lang po. Okay. Paano mo i-share? Makikita nila. Share the screen. Sagot lang. Wait lang ha. Mga 1 minute. Ba't ano mag-view? Ayaw mo siya. Hindi, sagot lang. Na talagang totoo na walang, kumbaga, merong isang picture dito na wala tayong makikita na para bang pagbuhay, kumikilos eh, dito. Ayaw niya mag-view. Ayaw. Ayaw niya yung preview na ano. Kahit i-share ang screen. Hindi mo tayo. Ito kasi nakalagay. Sagot lang. Wait lang, just 1 minute. Ayan. Ayan, share niyo na yun. Ito na. Narito po. Nakita nyo? Hindi nakita. Nakikita. Okay. Ito. Iyan, makita nyo na walang makikita. Para bang napakalinis. So ito ang nakita ng mga scientists ng NASA. Total lockdown within 2 years. Ano ba ito? Ba'y nangangahulugan ba na? Mamamatay na. Naalala natin na sinabi ng banal na kasulatan na ang lupa at langit o kaya ang lupa ay hindi nagugunawin sa pamamagitan ng tubig. Sa anong paraan? Yung araw. Katunayan, kahapon din nakarinig ako ng balita na ang China, gumagawa sila ng artificial sun sa ilalim ng lupa. Basahin nyo ngayon mga pastor, alamin nyo ngayon. Gumagawa sila ng artificial sun. So just imagine, nakalagay daw sa ilalim ng yung gawa ng Diyos, gagawin nilang duplicate. That is devilish. Kaya mga kapatid kay Kristo, patuloy natin. Pinakita ko lang sa inyo ang isang larawan para para lamang ating makita. Pwede nyo rin tingnan nyo rin kung kayo ay mahilig sa internet. Tignan nyo na lang po, examine nyo mabuti how true it is na ito'y hindi lang isa ang nabasa ko ng ganito. Kaya kailangan po tayo maghanda. So, before I pray, uulitin ko lang, yung 10 na kakailanganin natin ayon sa nasusulat na dapat tayong lahat ay handa. Tandaan niyo ating mga kapatid na Kristo. Unang-una, everyone must be in Christ. Bawat isa. And since everybody is in Christ, sabi doon, na ang sino man na kay Kristo, he is a new creation. So bago na. Ang luma, wala na. Pangalawa, be Christ. Be Christ. Ibig sabihin, lahat na ng activity sa buhay natin ay ginawa na ni Kristo o kaya katulad na ng ginagawa ni Kristo. Pangatlo, tayo ay pinagpala. Sabi dito, magiging mapalad at banal. So tama yung sinabi ni Prophet Jeremiah, mapalad tayo kung ang ating tiwala ay nasa Kanya at ang ating pag-asa ay para sa Kanya. Pangapat, maging mabuti. Kung meron mang gumagawa sa atin ng hindi mabuti, suklian natin ang mabuti. Because this is a requirement by God in order for us to be a part when rapture come. Panlima, mga kapatid, maging karapat dapat be worthy. Be worthy in the presence of God.
Paghandog natin ng anumang ating ihandog. Di ba? During the break of bread, we need to examine ourselves to be worthy that we are. We can be a partaker. Ito rin. Be worthy to become a partaker of the salvation or the promise of God that we will be with the Lord within 1,000 years. We will reign with Christ 1,000 years. Kaya pala, huwag na kayong magtaka na mag-edad tayo dito ng 100. Ay, meron pa palang inan ng ating Panginoon, 1,000 taon. Oh. Kaya, yun po ang sinasabi. So, pang-anim, kailangan daw tayo nasa kanyang katawan. We should be in the church, which is the body of Christ. Bawat isa sa atin, alam natin na activities sa iglesia. Kung ang alin mang bagay sa iglesia ay nangangailangan ng tulong, we are always willing to extend our hands. As it happening now, yung nangyayari sa ngayon, bakit nangyayari sa ganun? Para makita, to prove to everyone, being a member of God's body, or the body of Christ, tayo ba nagiging partaker? Yun. We need to realize about this important message. Sapagkat dito natin makikita, kung nga sinasabi ng ating Panginoon, we are His body, and He is the head of His body, dapat partaker tayo. Kung meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na nawalan ng trabaho, are willing to extend our hands to help them? Did we pray for them? Did we encourage them? These are the questions that we may consider to ourselves. Pang-anim, pang-walo, 7 pala, 7. Be pure. Maging malinis. Remember na sabi ng ating, blessed is the man whose heart is pure, for they shall see God. So unless our heart is pure, we cannot see Him. Hindi natin makikita. Hindi natin maunawaan ang bawat nangyayari sa ating kapaligiran. But if our heart is pure, so everything, lahat makikita natin. Maiintindihan natin why it is happening. Ganun kadakila ang ating Diyos. Pangwalo, the Lord expectation that we should be without spot and wrinkles. Walang kulubot, walang karumihan ang makikita sa bawat isa sa atin. At yung pangasyam, sabi dito, we need to live and walk in spirit. Para hindi tayo hatulan. Tanda natin na nagsasabi, lahat ng nakay Kristo ay hindi nahatol. No! Tuloy mo ang pagbabasa. Sila lamang na lumalakad ayon sa Espiritu at hindi sa laman. Ang hindi hahatulan, sila na lumalakad ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa laman. Silang hindi hatulan. Pero kung lumalakad pa sa laman, kasama ka pa rin nahatulan. O gusto niyo pang isa-isahin pa natin kung sino-sino yung mga lumalakad sa laman? O, puntahan natin ang Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Naroon yung sinasabi ng mga lumalakad ayon sa laman. O, gusto niyo punta natin saglit bago natin basahin yung dalawa pa. O, ito po, babasahin ko isa-isa. Para sakaling maintindihan po natin mabuti ang sinasabi nito. Galatians chapter 5. Galatians 5. Ito. Andiyan po ba sila? At hayag. O sa simula pa. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito. Pagigiapid, unang-una. Kita nyo? Karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkagalitan, pagkakagalit, mga pagkakampi-kampi. Marami. Sinasabi ito pagkampi-kampi, pagkakabahagi-bahagi, mga hidwang pananampalataya. So, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito
ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking ipinapaalala nung una sa inyo, ng mga nagsisisigawa ng gayong mga bagay, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kita natin, yun. Ang sabi doon kanina, babalikan ko yung sinabi sa Romans chapter 8 verse 1, sabi na, hindi nahahatulan yung mga na kay Kristo na lumalakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Pag lumalakad pa kayo sa laman, pupuntahan nyo itong Galatians chapter 5, beginning with verse 19 up to 21. Tapos isa, alin kaya dito? Gumawa kayo ng checklist para listahin ninyo. Alin kayo ito? Minsan nagagalit ako, iayos mo na ang sarili. Galit ka sa kapatid mo, chikan mo na yon. Lord, help me how I may overcome na madalas akong nagagalit. Naiinis ka, kasama yun diyon. Wag na kayo magagalit, wag na kayo maiinis. Wag na kayo magkampi-kampi. Dahil ito, kapag nagkakampi-kampi pa, hahatulan daw. Sabi dito ng madal na kasulatan. Sila lamang lumalakad ayon sa Espiritu ang hindi nahatulan. Am I correct? Yun ang sinasabi. Hindi tayo maibilang. Para matiyak naman, para kung nakasigurado ka na, punta ka na sa verse 22, kayo na lang magbasa. Amen. Para malaman nyo, iyon ang narapat na makita sa bawat mananampalataya na merong Kristo at sumusunod kay Kristo at nangunguna ang banal na Espiritu. Ulitin ko po, kung tuloy-tuloy, kung totoo nga na tayo nga ay na kay Kristo at hindi na tayo hatulan, which is true na hindi tayo hatulan, punta ka sa verse 22 ng Galatians. Ang mga sumusunod na roon, hindi ka na nga. Sabi nga, against this, you are no longer subject for what? Judgment. Hindi nahahatulan ang sinuman na merong ganong katangian. Meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, meron kang pagtsatsaga, meron kang kabutihan, meron kang self-control. Self-control. Kulang pa, tatlo pa. Sino nagsabi ng self-control? Praise God. Kasama yan. So, yung mga bagay na, at ito yung sabi dito, yung panghuli na kailangan tayo na lumakad ayon sa liwanag. Kapag ang lahat ng ito, look at this one. Kapag nakita na sa atin ang lahat ng ito, yamang iyong panghuli, we need to walk in the light. Kahit mawala na yung araw, ang araw na mangyayari, hindi na nga iilaw. Si Kristo na ang magiging araw natin. Wala na ring gabi at wala na ring araw. Sa ang liwanag ay si Kristo. Kaya makakasama na natin ang liwanag. Hindi na yung araw. Dahil yung araw, sabi dito ng mga scientists, mukhang mamamatay na. Kaya yung ibang lugar daw, magigiyelo. So ngayon, mga kapatid ko kay Kristo na kikinig sa umagang ito, muli, namnamin natin, bulay-bulayin natin ito, at muling harapin ito ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo saglit ay manalangin, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Father God, salamat o Diyos sa umagang ito, nandilinaw niyo sa amin, hindi kami mababagabag, Panginoon, sapagkat tinitiyak niyo, Panginoon, ang katiyakan ng aming natanggap na pangako sa inyo, O Diyos. Sinabi niyo, tandaan niyo, Panginoon, ang inyong sinabi. Bibigay ko sa inyo ang aking Espiritu Santo bilang garantiya. Salamat, Panginoon, ng banal na Espiritu nasa puso ng bawat isa sa amin, sa aking mga kapatid sa pananampalataya na nakikinig sa kanilang tahanan, O Diyos. Lalo po namin nananamnamin ang sinasabi niyo ito, O Diyos, na kami ay handa sa lahat ng pagkakataon. Haharap kami sa inyo, Panginoon. Nakataas ang aming mga noo, Panginoon. Kami ay magsasalita at magsabi, salamat o Diyos, sapagkat kayo ay pinatunayan nyo na buhay kayo. Babalikan nyo kami, Panginoon. Ito ang aming pag-asa at ito rin ang aming buong pagtitiwala sa inyo. Nababalikan nyo kami, Panginoon. Hindi kami mababahala, hindi rin kami mag-aalala sapagkat may katiyakan kami ng kaligtasan na ipinangako mo. Na pagbabalik niyo, Panginoon, kasama kami lahat na haharap sa inyo.
Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat nakikinig sa umagang ito. Sa lahat ng pamilya, sa lahat ng mananampalataya na nasa kanilang dako, Diyos. Tulad ng aming narinig, Ama. Narinig ko, sinabi ng iyong Espiritu Santo, iingatan niyo ang bawat isa. Hindi kami bababahala. Hindi rin kami mangangamba. Kung gaano katatag, gaano kapangyarihan ang aming Diyos na sinasamba, you will prove it to us that we are all covered, O God, by the precious blood of Jesus. We are in your presence, O God. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Sa inyo lamang ang karangalan, sa inyo lamang, O Diyos, ang kapurihan. Sa inyo rin, O Diyos, ang pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen and amen. God bless po sa inyo lahat.